Well, doon po sa preparation ng letters, so syempre, nag-request ng budget, 125 for confidential funds. Pero alam niyo po ano yung saan gagamitin itong confidential funds. As for us, Ang bobo naman ang tanong niyo. Confidential fund nga, paano malalaman? Madam naman, no, nakakahiya ako sa mga batang makakapanood sa inyo. Yun palang pangalan ng pondo, eh, hindi mo na malalaman kung saan gagamitin, tapos tatanong pa kung saan nila ginamit. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Ibang klase ho talaga itong mga aso nitong baluslos. Kagaya nito si Franz Castro, ayaw ho talaga nilang magpaawat sa pagbira dito kay Vice President Sara Duterte. Base ho kasi kay VP Sara, sila daw ho ang kinausap, di umano kinausap nitong si Tambaluslos para magtulong-tulong para siraan itong si VP Sara. Kaya naman kahit natatakbo yan ng pagkasenador sa 2025, talagang present pa rin ho siya dyan sa committee na yan para talagang solido ang bira nila dito kay VP Sara. Mga kababayan, huwag ho kayong magkakamali. Baka sayang ho yung mga botong mapunta dyan sa alin na yan. Bigay nyo na lang ho kay Congressman Marcoleta at dito kay Attorney Vic Rodriguez. Kung iboboto nyo yan, mag-isip-isip po kayo. Baka ho kasi biglang makachamba yan sa Senado, lalo hong lalaki problema natin dyan. May makakasama tong si Riza. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, pag-usapan din ho natin ang naging talakayan dyan sa Net25 sa ganang mamamayan. Meron ho tayo nabalitaan na di umano itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dadalo dyan sa Quadcom sa May 13 sa Miyerkules. Talagang napakalaking balita ho mga kababayan, no? Dadalo itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tayo ho talagang excited na sa pagdalo na yan ni Tatay Digong, no? At para mapagbigyan na rin itong mga iyakin na congressman na to. Base naman ho dito sa mga congressman na to, hindi daw paaabutin ng 10 oras ang gagawing pagtatanong dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sakaling maagang matapos ang tanungan at talagang mapanood natin dito, baka tumungo ho tayo dyan sa lugar kung nasaan yan si Tatay Digong. Ito mga kababayan, panoorin ho natin itong talakayan dyan sa ganang mamamayan. Tapos tawid ho tayo mamaya dyan sa House of Representatives. Game. Na imbitahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron pa pong pahayag ang ilang mga opisyalis dito na kung kinakailangan sila ay magpatak-patak, Nelson. Oh, patak-patak na? Patak-patak ng pamasahe. Kasi sabi ng Pangulong Duterte, ako ay niya retirado na. Ang pera ko dito ay retirement benefits ko lang. Wala akong pamasahe para makapunta dyan sa inyong quad hearing na yan. Oh. At dahil dyan, sabi po ng mga opisyalis ng Quadcom, ito, payag po ang mga leader ng Quad Committee ng Kamara de Representante sagutin ang gastos po sa pamasahe, maging sa accommodation, yes. Para lang pumunta, ha? Ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumalo lamang ito sa pagdinig kaugnay ng kaso ng extrajudicial killings sa kanyang war on drug campaign noon. Handa umanong magpatak-patak ang Quadcom para hindi maging hadlang ang gastos sa pagdalo po ni Pangulong Digong, dating Pangulong Digong, sa susunod na hearing. Sa nakaraan po kasi... Ano kayang magiging game plan nitong si Tatay Digong sa pagdalo niya na yan? Kasi kung pagbabasihan ho natin yung mga posibleng itanong nitong mga congressman na to kay Tatay Diggs, nasagot na ho lahat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung dumalo ho siya sa Senado. Una sa lahat, anong itatanong? Meron ho ba talagang DDS? Diba? Yun ho yung mga, pinakaunang tanong dyan Diba? Meron ho. Diba? Sinagot niya na yan Yan si Bato. Ano yan? DDS yan. Ibig sabihin, DDS, Duterte diehard supporter. Ayan, si PH Update, DDS yan. Di ba yun yung mga posibleng itanong sa kanya dyan sa House of Representatives? Kaya di ho natin mapaintindihan mapanggang sa ngayon. Ano pa ba yung mga posibleng itanong sa kanya?
meron hubang reward system. Ang sagot doon, walang reward system. At hindi ko tinawagan niyang si Rina Garma. Grabe talaga minamadali ho nitong TWAD committee. Ito tignan nyo ha. Ganito ho kasi yan. Sa Senado, nag-hearing ho sila last week. Kung di ho tayo nagkakamali, last week yun. Nag-hearing sila. Ngayon, tapos last week nag-hearing ho ang TWADCOM. Ngayon ho, hindi pa isang linggo, hihiring ho sila ulit, susundot ho sila ulit ng isa. Kasi baka nga naman biglang mag-hearing ang Senado, biglang dumating dyan si Tatay Digong. Diba, maichipwera na naman sila. At minamadali ho nila yung pagkakataon na maiharap si Rina Garma at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa TWAD Committee. At hindi maghaharap-harap yung mga individual na yan na iniimbitahan sa mga pagdinig. Hindi sila maghaharap-harap sa Senado, bagkus magkikita-kita sila diyan sa TWAD Committee. Doon sa teritoryo nitong mga aso ni Tambaluslos. Tingnan natin kung anong iaasal nitong si Paduano pagka nakita niya itong si Tatay Diggs. Sinabi ng Pangulong Duterte na wala itong panggastos. Kaya hindi po makakadalo sa pagdinig ng Quadcom. Ang hindi po pagdalo ni Duterte, kinalungkot ng mga kongresista na nagsabi na maaring intentional ang hindi pagdalo ni Duterte. Pero sa sumunod na sulat ni Atty. Martin Delgra, sinabi nito na nagdesisyon ng dating Pangulo na huwag na pong dumalo dahil hindi na umano ito kailangan matapos siyang humarap sa pagdinig ng Senado, matapos umano siya humarap sa pagdinig ng Senado at gagamitin lamang ito ng Kamara upang siya ay makasuhan. Gaya ng ating tinalakay noong nakaraang Biyernes na sa mga suki ng ating palatuntunan. Sinabi po ng leader ng Quadcom na seryoso sila na nais pong matanong ng personal si dating Pangulong Digong upang malaman po ang katotohanan. Ayon po kay Congressman Romeo Acop, ang kahandaan ng leader ng komite na gumastos, magpatak-patak, ay isa pong pagpapakita ng nais sa mga ito na makapagsagawa ng malalimang investigasyon para malaman ang katotohanan. Sa kabila daw po ng paulit-ulit na imbitasyon, hindi dumalo si Duterte sa Quadcom, pero nakadalo ito sa pagdinig ng Senado sa unang investigasyon nito. At doon nga ay nagalit itong si Congressman Paduano. Uminit ang ulo. Uminit po ang ulo. Anong nangyari? Natatakot ba niya? Ay, ito. Panood natin Pero sa kanya. meron siyang statement? Meron pong statement si Congressman Meron. Paduano. Oh? Hindi na ho natin papanoorin statement, forward na ho natin kasi napanood na ho natin yun. Yung nagsisigaw-sigaw yan si Paduano. No? Ang tatanungin, dapat talagang papuntahin si Pangulong Duterte sa hearing? Pero ang ginamit ng termino sa Pangulong Duterte, we should invite Oo. yung kay Martin Delgra, Show cause order. Anong kakaiba So, show cause order niya si Atty. Martin Delgra para ipaliwanag yung Kung bakit hindi... testamento ng kanyang kliyente. Eh, di dapat ganun din si... kasi yun ang mismong hindi pumupunta, di ba? Yun na Bakit nga. yung abogado, show cause order, Oo. ay yung mismong tao na hindi pumupunta, invite lang. Oo. Di ba? Dapat nga i-show. Di ba, cause- nagdadrive Oo. ka dyan. Oo. Nakuha ka ng, nag-illegal ka, di ba? Oo. Ayaw mong pupunta sa LTO, show cause order ka. Ay, siyempre. Hindi yung abogado mo, di ba? parang mali si Paduano doon. Eh, Bakit yung abogado ang show cause order? yun Pero nga yung mismong pinagtalunan tao, nila eh. di ba, yung mismong taong hindi pumupunta, ang dapat i-show cause order o i-contempt na kung gusto nyo ay si dating Pangulong Duterte. Sana. Baka naman hindi niya kayang gawin. Jen. Kaya nga tinutulan niya ni Atty. Kate Flores, pero ng bandang huli, nung hindi na nandigan, o sige, bayaan nyo na, isusokos, i-ano nyo naman pala si Atty. Martin Delgra. Pero anyway, ang ating tanong ngayon, Ano? kayang-kaya bang ipakontempt? Yun, dapat. Kasi listab eh. Yo. Tsaka Diba? lagi siyang nagpapakontempt, di ba? Oo nga, kayang-kaya bang ipakontempt ni Congressman Paduano ang dating Pangulong Duterte dahil sa patuloy na pag-i-snub sa Quadcom? Ayun. Yun. Parang yun nangyari din dito sa OBP, no? Oy, 4 na opisyal ng OBP ang pinakonte. Ano Ayan, sa order, ha? So, ibig sabihin pala niyan, kapag ka hindi ka dumadalo ng paulit-ulit na imbitasyon, talagang dapat
O may karapatan silang magpatawag ng, anong tawag doon? Show cause order. Show cause order? Oo. Yan bang nangyari doon Isuhan ng show cause, pilitin na. Oo. Na sila ay dumalo. Is parang warrant, O parang contempt na rin, Oo, ano? Website parang na. kinontempt Ito, nila. apat na opisyal ng OBP, pinatawan ng contempt Oo. at pinaaresto pa. Oo, dahil sa hindi pagdalo. O, pwede talaga pala ipa-contempt. Jen. Oo. So, ang tanong natin, magagawa kaya yan kay dating Pangulong Duterte? Oho. Mukhang ayaw eh. Mukhang hindi. Baka ang gusto lang nila yung abogado dyan eh. Tingnan natin. Kasi Ayun na nga mga kababayan, kung ano man ang plano nito mga crocodile na to, kung sino man ang pinupunteriya nila, ang sigurado lang ho dito, nakachat na ho natin tong si talaga daw, kumpirmado daw na dadalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 13, no? Magandang balita ho yan, no? Para yung mga nakakamiss kay Tatay Digong at mamumura-mura niya itong mga congressman na to. Ito, panoorin natin ang mga banat nitong si Franz Castro diyan sa Committee on Good Government, ibang klase, no. Habang yung Committee on Good Government si VP Sara Ampontiria, diyan naman ho sa Tuwad Committee itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ho silang, meron ho ba kayo nababalitaan na Committee on Energy? Committee on kung ano mang klaseng committee yan. Committee of, di ba, yung poor o kung ano man yan, di ba? Pinag-uusapan nila yung sa LTFRB o kung, di ba, yung para sa mga kababayan natin. Wala ho. Dalawang committee lang ho, ang talagang napakaingay at talagang tumatrabaho ngayong mga panahon na to. At ang kanilang tinatrabaho, itong mag-amang Duterte. Ito, mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Franz. Franz Castro. Yung Franz Castro, gang. Franz. Thank you, Mr. Chair. Banat, Magandang hapon Franz. po sa ating mga resource person. Walang maganda sa hapon, madam. Bagkus saksakan ng kapangitan lalo na pag nakikita Kanina kasi ka. tinatanong ni Kong Asidre, Mr. Chair, about kay Attorney Sanchez. July 2022 ka napasok po sa OVP. Saan po kayo galing? I am from the Commission on Audit, Your Honor. Okay. So Commission on Audit. Thank you po. Yung first topic ko po, Mr. Chair, ay yung tungkol doon sa pagbabudget. So sa budget muna tayo, no. Noong 2022, involved ba kayo, Mr. Chair, sa ating dalawang sa budget, sa budgeting ng Office of the Vice President? Yes, Mr. Chair. Buong noong 2022. Kailan kayo napasok po sa OVP? I have been with the OVP since 2014. Okay. How about Ma'am Edeline? I have been with OVP since 2017, ma'am. Okay, so matagal na kayo, no, sa OVP. So na-involve kayo doon sa pagbabudget ng 2022 budget ng Office ng Vice President. Siyempre galing ito sa 2021 na budgeting, 'di ba? Yung 2022 budget ginawa yan ng 2021. Okay, so yung mga so ang ibig sabihin ng Mr. Chair, doon sa budgeting na yan, wala pang confidential funds noon. Wala po. During preparation ng FY 2022 budget on FY 2021, wala pong confidential funds. Okay, thank you, Mr. Chair. And then, nung naging VP na si Vice President Sara Duterte, noong July 1, at nag-request siya ng confidential funds for the Office of the Vice President, na-consult ba ang budget unit? Yes, ma'am. We were consulted insofar as the preparation of the request letter is concerned. What request letter? During that time, ma'am, Yung request letter to the Office of President? to Ganun the ba yun? DBM po. Mr. To the Chair. DBM. Okay. So, doon po sa preparation ng letters, so syempre, nag-request ng budget, 125 for confidential funds. Pero alam niyo po, saan gagamitin itong confidential funds? As for us, Ang bubo naman ang tanong niya. Confidential fund nga, paano malalaman? Madam naman, no, nakakahiya ako sa mga batang makakapanood sa inyo. Yun palang pangalan ng pondo, hindi mo na malalaman kung saan gagamitin, tapos tatanong pa kung saan nila ginamit. Pati nga yung mga dyan, di ba, yung mga resibo na isusumite para sa gagawing audit ng COA dyan sa confidential fund na yun, nasa isang envelope at nakasilyado yung envelope. Bubuksan lang yun pagka talaga merong mga questionabling kaganapan, kagaya ng ginagawa nila dyan sa Tuwad Committee, di ba? Tapos tatanong mo kung may idea sila. as budget
unit is concerned. Doon lang po siya sa activity na safe implementation of OBP programs and projects and confidence building. Pero that time, ano po ba yung mga nakalagay doon sa sulat? Kasi nakita ko naman yung sulat ng request ng Office of the Vice President to the DBM, yung request ng budget for 125, yung attached. Ano nga yung mga activities na yon? Can you enumerate, Mr. Chair? Wala Mr. Chair, doon po sa letter, can I just read the portion of the letter, ma'am? Yeah, Apo. okay. Confidential funds for and in consideration of the safe implementation of the various projects and activities under the Good Governance Program and the conduct of official engagements and functional representation in international and domestic events, as instructed by the President, the CF amount of 250 million is hereby requested. Yeah, yung 250 million ang request, pero ang nag-grant ay 125. That's correct po, Mr. Chair. Yes. Okay. Pero yung mga, Mr. Chair, yung mga projects and programs na yon under yung 125 million, mga project pa ito which was conceptualized during the Vice President Robredo, right? O meron siyang ipinasa si Vice President Duterte na iba pang mga programs that would cover yung confidential funds? Insofar as the projects, ma'am, I think I would say the projects of the then Vice President and the new Vice President during that time is almost similar. These are all social services, medical and burial, the livelihood, the disaster operations, and the likes. Yes, okay. So, ibig sabihin, wala siyang idinagdag na programs aside from doon sa which was budgeted during the time ng 2021. Yes, and as far as I recall, ma'am, wala namang pong unique or kakaiba na ginawa during the second period of 2020. Yes, so, Mr. Chair, ang sunod na tanong ko, di ba kayo nagtaka? Kasi during the stint of the Vice President Robredo, wala siyang confidential funds in implementing the various projects, no? Pero ito, last quarter na nga lang ay nag-request pa ng confidential funds. Did you not question it? No, ma'am. However, in every implementation of programs, part of the to ensure the successful implementation is the peace and order or security. That's my personal opinion, ma'am. Yes. As budget officer. Oo. Kung titignan natin yung security, peace and order security, magbigay ka nga ng example ng project noong panahon ni Vice President Robredo na sinasabi mo ay peace and order security. Kasi katulad nito, yung Madam, ilang beses ba namin kailangan ipaliwanag na hindi nyo pwedeng ikumpara itong si Leni Robredo dito kay Vice President Sara Duterte? Sa loob ng 6 na taon nitong si Leni Robredo, wala naman ho siyang ginawa. Naghintay lang ho siya na merong mangyari dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya hindi ho talaga pwedeng pagkumpara itong dalawang na to. Ay, yung trinain ho nitong si Tatay Diggs, itong si VP Sara, na pagka ikaw nasa pamahalaan ka, hindi pwede yung pabanjing-banjing ka lang, yung naghihintay ka lang na merong mangyari diyan sa diyan sa nakakataas sa'yo. Kasi backup ka nga eh. Hindi ho siya ganun tinrain. Yung si Leni Robredo, ang ginawa lang ho talaga niya, literal na naghintay lang ho siya ng 6 na taon na may mangyari kay Tatay Diggs. Pero itong si VP Sara, hindi ho niya inihintay na merong mangyari dito kay Marcos Jr. Nagtatrabaho ho siya dahil doon ho siya sanay. Doon ho siya sanay. Sanay ho siya na meron ho siyang ginagawa, hindi yung pahintay-hintay lang, kagaya itong si Leni Robredo. yung program ng Vice President ni VP Sara, kahit na yung sa libreng sakay or sa kasi dito sa Quezon City massive yung libreng sakay, pero tingin ko naman di naman yung ginamitan ng confidential fund ng LGU through Mayor Belmonte. Pero ito, magbigay ka nga ng example ng panahon ni Robredo, Mr. Chair, na sinasabi mo na kailangan ng peace and order, pero hindi naman nagkaroon ng amount ng confidential funds para to implement it successfully. Well, during the time of Vice President, I'm not saying po na may component ng security or peace and order, but heavily focused po sila talaga sa developmental works and partnership. Hence, nagkaroon po nung COVID operation at the latter part of her term po. Yes, okay. Tama. And syempre, alam naman natin yung confidential funds, di ba? It's a fund na pag-gather ng mga confidential information, di ba? Kung may sakali, tsaka kung sakaling may problema sa security and others. Pero kung titignan natin, Mr. Chair, malaking kaibahan talaga, no?
na kung sakaling, kumbaga, etong panahon ni Vice President Duterte, Sara Duterte, may ganito kalaki, no, na confidential funds na ginamit dun sa program. So would you Grabe know, naman. ano kaya, Nakapagmalaki ka naman. ano mga programs dito, o lahat ba ng programs ng OVP nung panahon ni Sara Duterte, dun sa 125, anong mga programs doon yung ginamitan ng confidential funds? Kasi sinasabi mo, Mr. Chair, sinasabi ng ating resource person na parehas lang naman, no? Kung ano yung project ni Vice President Robredo noon, noong 2022, yun din naman yung ipinatupad ni Sara Duterte. So, ano-ano dito yung mga programs na ginamitan ng security and... Apologies, Mr. Chair, but I have no knowledge po on the utilization of the confidential fund. Grabe naman to si Madam. Mga walang kapararakan ho yung mga tinatanong niyo sa mga resource person. Nagmumukha ho kayong anga dyan sa mga pinagtatanong niyo. Paano ho niya malalaman? Confidential ang muhay. Well, I beg to disagree, Mr. Chair. Hindi ko tinatanggap yung sagot. Kasi... Lang naman tanggapin niyo yung sagot. Nandiyan ka lang naman for attendance lang yan para masabi na Franz Castro present. Nagtanong ako dyan sa hearing. Officer ka, nag-request kayo ng letter for 250 million confidential funds, 125 yung ginrant, Mr. Chair. Pero dapat ang budget, alam nyo kung saan niya gagamitin yung 125. Kasi, Mr. Chair, talagang dito kasi, nung nagkaroon na ng audit, di ba, dinis-allow yung 73 million. So, dapat ini-ensure ng budget na yung mga paggagamitan nito ay itemized at alam nyo kung saan gagamitin. So don't you think you are accountable to this? Kasi parang pinabayaan nyo lang na mag-budget ng Naku, 125 na nananakot hindi nyo na ho naman siya. alam saan gagamitin yan. Kasi reward payment, 10 million, Nananakot na ho disallowed. itong si Franz. Payment for various goods, 34.8 million, disallowed. Payment for reward and medicine, 24.9 million, disallowed. So, yung mga 3 million for tables, computers, and disallowed. So, bakit pinayagan ng budget unit ng OBP na may ganito na wala man lang justification? Ma'am, if I may, Mr. Chair, yung participation po ng budget division, mahabang proseso po yung pag-request ng CF to paano nagkaroon ng cash advance hanggang mag-grant yung cash advance hanggang mag-utilize po siya and hanggang ma-liquidate. Hindi, yes. Ang pinag-usapan lang natin yung cover ng inyong responsibility as budget. Okay, ma'am. Kaya ang tanong ko sa budget unit ng Office of the Vice President, pag nag-request kayo, may mga justification kayo, di ba? Sa confidential fund. Ayan, nakalagay kasi sa Mr. Chair, sa JC, kung saan lang pwedeng gamitin yung confidential funds. At yan ay naka-itemize yan talaga at strictly doon lang talaga gagamitin. Kahit na sinasabing for reward, for ano pa ba yun? For buying of information, for other supplies, etc. Dapat merong merong itemization. Ma'am, wala po siya, hindi po siya available at the time nung nag-request na po ng cash advance. Ang attachment na lang po nung request for the cash advance nung CF is the Physical and Financial Plan which was also submitted to DBM during the time of request ng OVP to DBM. So don't you think it's anomalous or error or talagang sa umpisa pa lang ng concept ng pag-request ninyo ng reward ay ng confidential funds. Sa tingin ninyo sa level niyo pa lang ay parang mali na. Kasi alam ko Mr. Chair wala si Mr. Chair. So alam ko Mr. Chair napakahigpit natin doon sa pagbabudget. Talagang binubusisi natin saan siya talaga gagamitin. Pero dito sa confidential funds parang naging Binubusisi nyo yung mga ahensya kung saan gagamitin yung pondo, pero yung mismong pondo nyo dyan, di namin malaman kung saan nyo dinadala. Yung inyong mga MOOP, di ba? Liquidation by certification, yun lang, wala na, tapos na. Kayo, busisi kayo ng busisi doon sa mga ahensya, nagtatanong-tanong kayo, pero kayo, hindi kayo pwedeng tanongin. O, di ba, hinihimay nyo talagang hinahanapan nyo lahat ng butas, para talagang hindi makapangurakot yung ibang mga ahensya ng pamahalaan. Pero kayo, dyan sa House of Representative, walang mga individual na magtatanong kung saan nyo dinadala yung mga budget nyo. Yun ang nakakaloko dito. Sila tanong ng tanong, pero hindi natin sila matanong. lenient ba tingin nyo ang unit ng budget? Ma'am, kasi yung Physical and Financial Plan po, signed by the accountable officer, noted by the Finance Service Director, and then signed by the Vice President. So we merely relied po doon sa content ng Physical and Financial. Ano ba nakalagay sa physical and financial plan? Ano-anong mga activities yun?
na bigla kayong na-convince na kailangan nito ng confidential funds, kailangan nito na makapag-hire tayo ng mga informant, mag-ano ng safe houses. Ma'am, yung under PAP po na Good Governance Program, Mr. Chair, and then yung next column po niya, expected outcome is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. And then yung portion Anong po- particular na ano yun? Um, OVP, oo, OVP. Anong particular na activity yon para mapatupad yung sinasabi yung programs and projects? OVP initiatives pertains po dun sa mga projects na ini-implement po during that time, ma'am. Doon sa fourth quarter. Upon the assumption of the Vice President, ma'am. Hindi, kasi ito, fourth quarter itong pinag-uusapan natin eh. Anong mga programs ng OVP, Mr. Chair, yung tinutukoy na magwawarrant ng 125 million na confidential funds? Ano-ano to? Based on the PFP, ma'am, the Physical and Financial Plan, it's only the Good Governance Program. Under sa good governance program, ano-ano itong mga program? Wala na pong nakaspecify, ma'am, sa Physical and Financial Well, Plan. so Mr. Chair, no, doon pa lang talagang nakikita na natin, no, talagang very lenient. Hindi naka-specify. 125 yan, Mr. Chair. So hindi ba na-realize ng office ng yung unit ng budget na napakalaking halaga? Don't you think you are accountable dito? Kasi Mr. Chair, dahil meron ng notice of disallowances, don't you think you are accountable to this? Maya, wala akong narinig dito kay Franz Castro kung puro doon speak ng doon. Sakali na hindi ito ma-justify at ito nga nakikita na natin yung mga misuse nito. Don't you think, Mr. Kevin, you are accountable to this? Kasi part ka nung nagpirma dun sa mga budget na yan. Tsaka yung... Based po dun sa joint circular, the accountability of accountable officer would depend dun sa degree of participation. Yeah. Okay. So, hindi, ikaw, tingin mo ba may accountability ka rito? Well, ma'am, as a budget officer, yung pinirmahan ko po is, na sinecertify ko po na may allotment na na-receive ang OVP insofar as confidential expense is concerned, ma'am. Which na-release naman po yung SARO, so that's my basis po to sign na may... How about yung accountability mo nun nung hindi mo ginamit yung iyong, alam ang tawag dito, yung discernment or yung inyong pag-analyze saan gagamitin ito. Kasi doon pa lang talaga magsisimula yung pag-grant. Otherwise, hindi na-grant ito kung nabusisi mo ng husto o nabusisi ng husto ng budget unit ng OVP ang paggagamitan nito. Remember 11 days lang ito na na-implement itong mga programs na ito. 105 activities, no, nakalagay dito, no, na inatinan mismo ng Vice President. Ano-ano itong mga 105 activities na nakalagay diyan? Nakita mo ba to, yung 105 activities, saan-saan? No, Mr. Chair. Paano? O, di ba? So talagang tingin ko, Mr. Chair, meron ding pananagutan dito, no, yung budget unit dahil sa pag-approve, no, o yung pag-certify na merong budget na request, no, sa kung saan man yan na request, no, sa Office of the President, etc. Okay, next, Mr. Chair. Thank you, Sir Kevin. Dito po, Mr. Chair, sa notice of disallowance, naka-attention po dito, Mr. Chair, si Ma'am Julieta Villa del Rey. Tama po ba? Nakita niyo po ba itong August 8, 2024 na ND? Yes, Your Honor. Yes. So, as a chief accountant, ano po yung papel ninyo po sa confidential funds? As Chief Accountant, Your Honor, I ensure, in the processing of issuance of cash advance, and I ensure that it is covered by allotment, it is covered by approved banding. There is a special order that designating the special disbursing officer. I think So, okay, dito kasi, Mr. Chair, sa notice of disallowance, na may attention si si Chief Accountant Villa del Rey, you were asked, you were directed by the COA, since you are liable to, nakalagay kasi dito, no, may I read, please direct the aforementioned persons liable to settle immediately the said disallowance. Audit disallowances not appealed within 6 months from the receipt thereof shall become the final executory as prescribed under Section 48 and 51 of PD 1445. So, naintindihan niyo po ba yung last sentence dito, Mr. Chair? Since kasama kayo, no, sa mga persons responsible, aside from Vice President Duterte, si Gina Acosta, at unfortunately, Mr. Chair, si Ma'am Villa del Rey as Chief Accountant, no, for 34 years, tama ba? Chief Accountant po kayo for 34 years in the public service. So kung ito po ay talagang mapapind out natin at magkaroon ng in the proper forum pa,
So, handa ba kayo, Mr. Chair, na maging responsible dito sa 125 million just in case, no, na hindi talaga ito ma-justify. At tingin natin nagkaroon ng misuse ng fund dito sa confidential funds. Handa ka ba, Mr. Chair? Depending on my participation, Your Honor, on the concerned subject of the disallowance. Yes, oo, kasi kasama ka dito eh, no? Malaki yung papel, Mr. Chair, ni Ms. Bilya. Di kasuhan nyo na. Kung malaki papel at merong linabag kasi ang Office of the Vice President, kasuhan nyo na. Del Rey. Ang tokwa. At ano ba tingin mo yung pwedeng maging parusa po dito, Mr. Chair? Hindi naman siya abogado, ba't mo tinatanong? Kung meron pala siyang, alam mo, meron siyang linabag at mabigat yung linabag nitong si Miss Rey o kung sino man yan. Dapat alam mo kung ano yung penalty doon sa posibleng naiisip mong nilabag niya. Ang hirap kasi di ka naman abogado, bira ka ng bira eh. As an accountable officer to this. Your Honor, may I reiterate na ang aking pong participation is for the issuance of cash advance. When it comes to utilization and disbursement, it is the sole responsibility of the special disbursing officer. Nasoplak ka na naman. Yes. Oo, pero nakalagay yes, dito. So sa liquidation ba part ka rin nung pagliliquidate? Kasi Yan. Ang ka kasi. inuutusan din kayo dito ng COA, di ba? To liquidate it for the last 6 months. So ibig sabihin nun, ang participation mo, although ini-insure mo, ito ay merong, as you mentioned earlier, pero di ba dapat ini-insure mo rin na yung paggagamitan ng pera ay tama? Your Honor, ang taking up po ng liquidation sa books of accounts Madami is based mong solely sa paiiyakin si receipt Tatay Digong sa transmittal. Miyerkules. Stamp received ng ICPAW doon sa transmittal letter ng mga liquidation documents. Okay. So, tingin mo wala kang pananagutan dito sa pondo na ito just in case na magkaroon ng mga kaso or Personally, Your Honor, none. so personally wala kang pananagutan dito? Yes, Your Honor. Well, I tingin ko meron, no? Okay, so hindi na tayo magpapalawig Di ka naman abogado. Anong nilabag? doon. Mr. Chair, at itong Ba't merong well, ganitong ano na po ang klaseng congressman status no? ng liquidation nito? Kasi parang binibigyan kayo ng 6 months, no? From August 2024. So ano na po yung hindi. Ilan po bang araw na or months you were permitted to submit yung liquidation? 180. 180 days. Okay, ano na po yung status nito? I don't have knowledge po of the status of the appeal or the reply to the notice of disallowance, Your Honor. Pero nakapirma ka po dito eh. Nakapirma ka doon sa at accountable officer kaya according to the COA, di ba? Yes, Your Honor, but as I read the notice of disallowance, the concern of this disallowance is on the disbursement and utilization of confidential fund. Okay. So, thank you, Ma'am Villa del Rey. Mr. Chair, thank you po, Mr. Chair. Yun, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.